I'm so glad that I found out he would bring me out through his saving power. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by his wonderful grace. I'm so glad that I found out he would bring me out and show me the way. Like a bird out of prison has taken its flight. Like the blind man who God gave back his sight. Like the poor wretched beggar found fortune and fame. I'm so glad that I found out he would bring me out through his holy name. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by his wonderful grace. I'm so glad that I found out he would bring me out and show me the way. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by his wonderful grace. I'm so glad that I found out he would bring me out and show me the way. I'm so glad that I found out he would bring me out and show me the way. Thank God I am free.
days in which we're living, as the devil roams about, seeking whom he may discourage, sowing seeds of fear and doubt. We must get back to the basics to defend against the foe, the hook, the blood, and the blessed hope. Believe the book from beginning to the end. Claim the blood, the only covering for your sin. The blessed hope. Our Lord is coming back again. We need the book, the blood, and the blessed hope. Other words will not stop Satan from attacking what God said. Your self-improvement will not keep him from uncovering your old sins. And though reform will only make you doubt, our Lord will come again. It takes the book, the blood, and the blessed hope. Believe the book from beginning to the end. Claim the blood, the only covering for your sin. The blessed hope. Our Lord is coming back again. We need the book, the blood, and the blessed hope. Believe the book from beginning to the end. Claim the blood, the only covering for your sin. The blessed hope. Our Lord is coming back again. We need the book, the blood, and the blessed hope. Believe the book. Claim the blood. We need the book, the blood, and the blessed hope. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating lahat. At purihin po ang Diyos sa ito na naman po isang malayang pagkakataon na tayo po ay magkaugnayan sa pamagitan ng salita ng Diyos. At idalangin po natin as the preaching is in progress, ay Holy Spirit po ang siyang manahig na po. Kailangan po natin yung teacher natin ito na siya po yung patuloy na umalalay sa atin sa klase na ito, no? Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga comments ninyo kanina. Ay may bago tayong tagapakinig, no? Doon sa Hong Kong, nagwo-work siya sa Hong Kong. Ay si, anong pangalan kasi, Merly Cayetano ang pangalan, ano? So nagpapasalamat tayo dahil gumagawa ang Panginoon para mabuksan ang mga doors kahit paano ay pagkaroon ng bahagi ang mga salita ng Diyos sa pamagitan ng ministry na pinagkatiwala sa Magnified Bible Truth Baptist Church sa pamamagitan ng ganitong live broadcast, no? At maraming salamat po sa inyong mga panalangin. Maraming salamat po sa inyong mga likes. At ulitin po natin yung announcement natin. Dalayan ko po magkita-kita tayo this coming Sunday. At mapag-usapan na rin po tayo natin na yung mga iba pang mga ihahanda at gagawin. Hanggat po, kasi hanggang kwan po ito, hanggang June 15 ng Bisa Pinutong GCQ, no? And then, pag palapit na po doon sa June 15, ay depende po kung anong naging progress. Bumuti ba lalo o gumanda o pwede na ba doon tayo sa modified or what? So, yun pa po ang dapat po natin palagi na isama sa ating prayer, mga kapatid, na sana po ay patuloy na, papunta na dun sa ganung progreso, no? At hindi po tayo manatiling matagal sa GCQ, o baka pag lumala po, ay babalik tayo ng modified ACQ. Or kung lumalala lalo, papaatras na naman tayo
So ito po kailangan po natin talaga yung fervent prayer. Mga kapatid, wag po nating biruin ito sapagkat ang makita ng Panginoon yung desire, okay? Ito po yung akin nakikita rito. Pag nakita ng Panginoon yung desire talaga, buo na talaga sa loob ng mga Kristiyano na yung ating mga pagkukulang marahil in the past o bagay na ating nakaligtaan o hindi masyadong binigyan ng pagpapahalaga, nakita na ng Panginoon sa puso ng lahat ng Kristiyano all over the world yung burden and desire, boldness, no po, para po ay patutuhanan na po natin, sabihin po yung salita ng Diyos. Pagkat diyan po magkakaroon ng liwanag ang isang tao sa spiritual na aspect ng kanyang buhay at pananaw. Nang sa ganon ay hanggat may opportunity ay magkaroon na po ng desisyon ang mga taong marireach out natin. At siyempre po ay magdepende po tayo sa leading ng Banal na Espiritu. So, yan po yung palagi po nating ilagay sa pangunahin nating panalangin na ang burden, magkaroon ng burden talaga mag-Kristiyano ay hindi po yung tulad din ng dati, parang walang improvement, walang pagbabago, ay hindi po yun ang ininanais ng Diyos. Why He allowed this kind of crisis na nararamdaman po at nararanasan ng buong mundo. Kaya sa gabing ito ay patuloy po nating pag-usapan itong value of gathering together. Pagkat ito po ay heart ng Panginoon, kaisipan ng Panginoon ito, sapagkat malaki po ang may dudulot nito. Kaya siya po yung nagsimula na gumawa niyan ng pag-gather together. Kaya po yung pong nakikita natin sa ating paligid, yan po ay ma-work ng Panginoon yan para po ay masterpiece ng Panginoon para ito lang ay makita ng tao, mag-observe yung tao, and then at the same time ay pagkukulan pansin yung libro ng Diyos. Ano ba yung kinukwento ng Diyos dito? Ano ba yung sinasabi ng Diyos dito tungkol sa mga bagay na nakikita, na didiscovery, nangyayari. Mga ganun lang po yan, no? Yan, napakalaga na ang bawat totoong Kristiyano ay mag-alay ng mahalaga na pagpapahalaga sa bawat sandali na dinadagdag ng Diyos sa atin. Isipin mo yan, no? Ay nabubuhay pa tayo hanggang ngayon. Marami na hong mga tao sa bawat minuto. Ewan ko kung ilan ang namamatay sa bawat minuto sa buong mundo. At hindi ka ba blessed, kapatid, hindi ka ba appreciative na hindi ka kabilang doon at hindi ako kabilang doon at hindi tayo kabilang doon. Amen? Kaya sa gabing ito ay pagtuunan po natin ang pansin, basahin muna po natin itong Acts chapter 11. Okay, kanina pong umaga ay napagtuunan natin pansin yung unang tatlo, may kinalaman sa value of gathering together. At ito po ay yung una ay yung, kasi ito ay center of attraction. Kasi every time na nagtitipon ng mga Kristiyano, nagpapaalala ang Panginoon, am I in the midst? Nasa gitna siya. Kapag ang tunay na Kristiyano, I repeat, kapag ang tunay na Kristiyano, alam niya ito. Itong sinabi ng Panginoon kasi may follow-up siyang salita na he that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth. Siya na hindi sumasa akin ay laban sa akin, at siya na hindi kasamang nagtitipon ay nagkakalat o nagkakalat. Po, yung mga bagay na dapat natin mapansin. Kaya siya mismo yung unang nagsabi rito, kung saan ay umiiral na po yung local church noon. At napansin natin sa verse 17 ng chapter 18 ng Matthew, 2 beses binanggit. At nagsimula po ang local church. Yung tawagin po niya yung mga 12 apostles. So, doon lang pinakita po ng Panginoon ang pangyayari sa 12 na yan. Hindi po perfect ang local church. Siguradong merong Judas yan. Napakahirap po ato na matawag na gano'n, ano. Tayo ibig sabihin na ang pinakabuod doon ay hindi po perfect, hindi po lahat 100% ay saved. Okay? Meron po yan. Kaya ito rin po ay napaka very
na maingat si Pablo sa kanyang mga sulat na binibigyan po niya ng puwang na baka itong mga grupong sinusulatan niya mayroong false brethren dyan. Kaya makikita mo yung term na yon. Kaya, and then in the long run, basta preach ang salita ng Diyos, sige, kung totoo kang Kristiyano, pamuhay mo yon para hindi ho tayo lumikha ng confusion sa harap ng mga tao na kakilala sa atin na tayo po ay nagpapakilalang mga Kristiyano. So, napag-alaga po, kaya nga dito ay naging center of attraction, sinimulan ng Panginoon to. Kaya gather together in my name, there am I in the midst of them. Kaya hindi ho rito paramihan ang usapan dito. Ang kailangan ho dito yung totoo. Totoo mang Kristiyano nagkakaipon. Kasi kung stranger lang pong isa, alright, okay, nag-profess, na-baptize, pero sa totoo lang wala naman sa kanya ang banal na espiritu, hindi siya sa Panginoon. Ang point ng Panginoon dito, kausap niya rito, mga mananampalataya, na kung saan nagkakaipon, sinimulan niya muna sa 2 or 3, gather together in my name, there am I in the midst of them. Mahalaga po yun. So, or better na check po natin, search natin ang ating mga puso. Ako ba'y talagang anak ng Diyos? Do I have the Holy Spirit in me? Nagpo-possess na ba ako ng buhay ng Panginoon? And then, i-check mo yung buhay mo. May appetite ka ba sa spiritual life? May desire ka bang ganito? Nakakaramdam ka ba ng fear kapag hindi mo nagagawa yung narinig mo na, natutunan mo na galing sa Diyos na hinggil sa pag-uugali na dapat ugaliin ng isang mananampalataya? Mahalaga po yun. Kailangan lang question sa ating bawat sarili. Hindi lang kung parang nakikisama ka lang, akala mo Kristiyano ka lang. Akala mo lang. Kaya kailangan ho rito ay makita ho natin sinasabi ng Panginoon, yung you shall know them by their fruit, and then they profess that they know God, but in their works they deny Him. So, nagkakaroon po ng confusion yon, samantalang categorically sinabi ng Panginoon, pinasulat kay Pablo, 14:33 ng 1 Corinthians, God is not the author of confusion. So talaga ang devil po gagawa talaga ng confusion yan sa buhay ng mga individual na mga tao. Sinasabing siya ay anak ng Diyos pero ang gawain ay tila baga ito ay gawain ng pamilya ng devil. Kasi dalawang family yan, children of the devil and children of God in 1 John 3:10. So center of attraction. Pakatandaan mo ito kapatid, gusto mo bang ma-involve dun sa gathering na yon na kung saan ang Panginoon ay nasa gitna? Kasi iyon ang center of attraction, yung gathering na yon, wherein palaging iniisip ng mananampalataya na siya'y makiipon sapagkat isipin mo, nandun sa gitna ang Panginoon, no? Am I in the midst of them? So very clear. Ikaw, halimbawa lang, dali natin sa isang practical na bagay. Kung halimbawa sa bawat pagtitipon, kasama natin ang presidente ng Pilipinas, ano ba ang pakiramdam mo? Ganon lang po yun. Ito, pinakamatas to, isang lumalang ng langit at lupa, no? Kung tinanggap mo siya, nasa iyo siya at ikaw ay nasa kanya. Dahil ikaw ay nasa kanya, bago kang nilalang, kaya nga ikaw, bilang tunay na Kristiyano, ay pinaupo na sa sangkalangitan in heavenly places, ang wika nga, in Christ Jesus. So pangalawa, na ating natalakay po kanina umaga, ay the object of Calvary. That is why He died for all. Dati talaga ay alam naman natin yung chosen people, sila yung pinili, no? Pero He came unto His own, but His own received Him not. Kaya nabuksan po yung door para sa mga hentil. Kasi sa foreknowledge ng Panginoon, alam na niya yung mangyayari. But still, dahil ito po yung nakasulat na sa kasulatan nila, may kopya sila, na i-save sila, alright? So, inignore lang po yan, binaliwala. Alam ng Panginoon, so may contingency plan siya. Then kung reject siya, alam niya yung kanyang gagawin. Kaya nga dyan ngayon nabuo yung body of Christ. Dahil ang wika nga ng John 1:17, the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Kaya nagkaroon po ng pagbabago yung program na ngayon
ang ninanais ng Panginoon yung lahing Hudyo sa laman, lahing Hudyo sa Hentil, alright, ay magkaroon ng spiritual na buhay, born again, okay, ay ang Holy Spirit ang magsasagawa niyan. Kasi promise yan sa John 14:26, John 15:26, and John 16 verse 13 and 14. At bumaba na nga yan, alright, kasi kaya nga hinabilinan, after 40 days ng kanyang pagkabuhay na maguli, hinabilinan yung mga disciples na sila po ay organized body as local na pinapunta sa Jerusalem, hintayin nyo yung promise. Hintayin nyo yung promise. So, sumunod naman, nandun sila, hinabilinan, for the last moment, umakyat siya, nakita nila kung paano siyang umakyat, sabi ng mga angels, ganun din ang kanyang pagbaba. Where is that location? Mount of Olives. And then from Mount Olives, after ng ascension ng Panginoon, sila ay naglakbay papuntang Jerusalem para sundin ni obey yung kanyang sinabi. Yan po yung background niya. Kaya yung object of Calvary na isulat na po rito kung ano yung layon. Kaya very clear po yan. Gather together in one. So mag-ipon-ipon sila as a spiritual body, one. But kailangan ang physical gathering sa siyang local church, which is the visible body, the local body. Okay? And then at the same time ay nabubuo in progress yung body ni Kristo spiritually, kasi nung pagbaba ng Holy Spirit naging living organism sila. Ibig sabihin nagkaroon sila ng spiritual life. Ngayon, yung pangatlo ay ito po ay the power of prayer. When they had prayed, the place was shaken where they were all assembled together. Kaya dito pinapakita ng Panginoon dito the value, the importance of assembled together or gathering together, kasi dito po magiging powerful ang isang panalangin ng buong mananampalataya sa isang lugar na kung saan ito po talaga nasisiyahan ng Panginoon dito. Bakit? Nakikita niya yung spirit of unity, pagkakaisa, the same heart, the same mind, the same judgment. No po, makikita po natin dito the same desire. Yan ang gusto mabuo ng Panginoon. Kaya tama po yung Galatians 6:10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Let us. Alright, then especially unto the household of faith. Kaya yung pag-ugnayan ng lahat ng mananampalataya, alright, sa isang local church, ay sila physically palaging nag-assemble, nag-gather, sila ho ay talagang nagdadalangin na sa isa't isa, umaawit together, singing together, and then something like the fellowship with one another. Kasi aware sila sa katotohanan na sinabi ng Panginoon, siya ay in the midst of them. Hindi pa masarap pakiramdam yon na every time we gather together, ang Panginoon nasa gitna. Sinabi niyo yun eh. Naniniwala ko ng buong puso doon. Ngayon, ang pang-apat na totoo na ng pansin ay totoo. Babasahin po natin yung Acts chapter 11, 21 to 26. So, are you ready? Pero bago po natin basahin ito, manalangin muna po tayo. Panginoon namin Diyos, nadakilang maraming salamat sa inidagdag mong opportunity para makompleto po namin ang message mo na binigay sa amin para po ito pagsalusaluhan. Masaya kami, Ama, dahil napakahalaga pala ng pagtitipon. Dahil ikaw ay nagpaalala, you are in the midst. Salamat po, Panginoon. Ito pala yung object ng suffering mo sa Calvary. Matay ka para po sa lahat, lahing Hudyo, lahing Hentil, para po makabuo ka ng tinatawag po naming one body, wherein the Lord Jesus Christ is the head, and then nag-i-indwell ang one Spirit. We possess the same everlasting life. We have the seal of God, which is the Holy Spirit. And then, niregistered mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat, Ama, dahil we have your book. Kasi ito yung magbibigay ng continued enlightenment sa aming buhay.
Parang aming pananaw ay hindi lamang malapit dito lang sa sanglibutan, kundi ay ang aming tingin ay doon sa mga bagay sa langit. As you said, alright, yung aming pong puso, set your affections on things above, not on things on earth. Kasi sa above, in heavenly places, sinabi mo sa amin, Ephesians 2:6, nakaupo na kami nakasama mo. Lord, thank you very much sa mga katotohanan na yan. Nagbibigay sa amin ng information. Any moment na kami lilisan, papanaw sa mundong ito, we will just be absent from the body but to be present with you. Tanda mo po ang aming puso't kaisipan. Palagi mong tulungan ng bawat isa sa amin na sariwang-sariwa ang kahalagahan po ng aming napag-aralan, napagsalusaluhan sa araw na ito. Sana po, Panginoon, sa aming bawat pagtitipon, mararamdaman namin, kami mga tunay na Kristiyano, iyong excitement na maka-fellowship muli ang iyong pamilya sa isa't isa. Sama-sama kaming manalangin, sama-samang umawit, sama-samang sumamba, makinig, mag-aral sa iyong salita. Salamat po sa pagtitiwala mo ng buhay at maraming bagay na hindi naman kaya namin bilangin. Mga opportunity, mga biyaya upang makaraos kami from day to day. May pagpatuloy ang ganitong buhay na kung saan ay magkakaroon ng manifestation yung reality na kami mga children of God. Mga katiwala mo, mga lingkod mo, na at the same time may tuturing mong friends kasi naialay mo ang iyong buhay kung saan ang pag-aalay ng buhay, pagpapatunay ng kaibigan. Yung spirit ng friendship. Kaya hindi po katakataka maraming mga naunang mga Kristiyano na hindi pinagkait ang kanilang buhay. Ano man ang kanilang kalagayan, ano man kanilang karamdaman, like Epaphroditus, ay hindi po natinag ang kanilang determination para po ay gawin hanggat nabubuhay ang nararapat para sa iyong work, for the work of Christ. Lord, again, thank you for having this opportunity to complete itong message na ito. Ito po ang aming pinakapagkaing spiritual sa maghapon na ito. Para sa iyong pangalan, karangalan, kapurihan, in Christ's name we pray. Amen. Alright, Acts chapter 11, 21 to 26. This is what the Bible says, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord. Okay, so kung titignan po natin yung background nito, sa 21, mayroon muna ditong pangyayari, no? Sa verse 19. After itong si Peter ay nakusahan kasi rito na confuse yung mga Hudyo rito, and the apostles and brethren that were in Judea heard that the Gentiles had also received the word of God, in verse 1. When Peter was come up to Jerusalem, they that were of circumcision, yan ang mga Hudyo sa laman, contended with him, nagipagtalo, saying, Thou wentest into men uncircumcised, mga hentil, and did it with them. But Peter rehearsed itong tinatawag natin the matter from the beginning and expounded it by order unto them, saying, I was in the city of Joppa praying, and in trance I saw a vision, a certain vessel descend as it had been a great sheet let down from heaven by four corners, and it came even to me. So, etc. ay the following verses ay nandun po yung mga detail hanggang nabigyang diin po niya rito kung anong nangyari o tanong naibunga nung ganong pagpapakita ng vision ng Panginoon na kanya namang sinunod. And then dun sa verse 13, and he showed us how he had seen an angel in his house, which he stood and said unto him, Send men to Joppa and call for Simon, whose name is Peter. Then in verse 14, kinukwento po niya yung pangyayari. Who shall tell thee words whether thou and all thy house shall be saved. Of course, referring to
the family of Cornelius in chapter 10. And as I began to speak, the Holy Ghost fell on them as on us at the beginning. Kung paano sa ating nangyari, no? As I began to speak, the Holy Ghost fell on them, yung mga hentil sa laman, kung paano as on us at the beginning sa simula. Then, alam naman natin yung chapter 2 doon ng pagbabang actual ng Holy Spirit. Then, remembered I the word of the Lord in chapter 1, ang Acts ang kanyang kinokot nito. How that He, that's the Lord Jesus Christ, said, John, sabi niya si John, indeed baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost. Ang pagkaiba ng dalawa, yung water, nakikita at nararamdaman na ito ay humahaplos sa iyong body. No po? Basa ka. Water. Baptized with water. With. Ito naman, you shall be baptized with the Holy Ghost. Yung palang pagbaba ng Holy Spirit, ang kahulugan nun ay baptism with the Holy Ghost. Na ibig sabihin ng with the Holy Ghost, ang pagkaiba nito, yung application ng water baptism ay outward. While yung Spirit baptism, inward ang pasok. So, hindi nabasa yung body. No? So, water baptism, nabasa yung body. Okay, so yun po yung pagkaiba. And then, in verse 17, for as much then as God gave them, the Gentiles, the like gift po yung Holy Spirit, as He did unto us who believe. Yan po yung mga mananampalataya. On the Lord Jesus Christ, what was I that I could withstand God? Ano ako? Parututulan ng Diyos. When they heard these things, they held their peace, nanahimik sila, and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. So, kumalat na po yung balita na yon. Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen, traveled as far as Phoenix and Cyprus, and Antioch, preaching the word of none but unto the Jews only. In verse 20, and some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and the great number believed and turned unto the Lord. In 22, then tidings of these things, sabi nung verse 22, came unto the ears of the church, which was at Jerusalem, and they sent forth Barnabas that he should go as far as Antioch. Mabalitaan po, ito ay kita ho natin mabuting balita na ito, mga mabuting balita, tidings ang wika po doon, of these things came unto the ears, umabot sa information na ito sa church which was in Jerusalem. So they decided to send Barnabas para pumunta doon sa Antioch. Tingnan niya kung ano yung sitwasyon nung nangyari nung si Barnabas na i-send out na nung Church of Jerusalem para tignan po yung nang pangyayari doon na binabalita sa Antioch, who when he came and had seen the grace of God, was glad and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. And then in verse 24, for he was a good man and full of the Holy Ghost of faith, and much people was added unto the Lord. So paano sila naragdag? Magitan ng Holy Spirit. Okay? Then departed Barnabas to Tarsus para hanapin si Saul na tinawag na Paul later on. And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that the whole year, buong isang taon ang tinalaga nila, they assembled themselves with the church Antioch, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Napansin ninyo yon? So, ang pang-apat natin po na pinag-uusapan dito concerning po itong value ng gathering together ay the privilege of service. Privilege of service po ito. Assemble themselves with the church. Mga kapatid, ang pagtitipon
gathering together, yan ay privilege of service. Kasi nakikitipon ka, ibig sabihin, hindi ka lang magkitipon, kundi ay ikaw ay do something. Kung ano ang may atas sa iyo ng Panginoon, may burden sa iyo sa iyong puso. Kaya gaya ng mga ito, si Barnabas galing po doon sa Jerusalem, si Paul po ay patuloy po, no, taga Tarsus kasi ito, no? At napansin po natin, hinahanap siya ni Barnabas para po dalhin dito kasi magka-partner naman talaga ito. At ito yung talagang tatalaga ng Panginoon na magka-partner. Pero nakasubaybay palagi si Dr. Luke dyan, ano? Kaya nga dito sa Bugabak, si Dr. Luke ang nagsulat po yan, ang nagsulat ng Book of Luke. Okay, so ang makita po natin dito, the privilege of service, assemble themselves with the church. Alam mo mga kapatid, kung nakisama ka sa pagtitipon, privilege of service yun. Okay? Kaya mahalaga po yun. Huwag mong ipagkait yung presence mo. Maaring nilagay ka diyon ng Diyos, din gusto ng Panginoon maparoon ka para isang paraan, mabarde na ng heart mo para kung meron kang unsaved loved ones, yun ang unahin mo para maligtas. Kaya yung Cornelio, yung chapter 10, Cornelius yan, family yan. Kaya kung mapapansin mo po yung buhay ng mga family na ito, ewan ko kung i-compare natin ng family natin bago tayo naligtas. Maging doon sa mga alam natin, mga religyoso, no? Chapter 10, sasaglitan ko lang po, no? 1 and 2. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian Band. Gentile po ito. A devout man, devoto ito, and one that feared God with all his house. Hindi ho basta-basta religyoso ito, kundi ho talaga ay may takot sa Diyos kasama ng buong pamilya. Ano pa ho yung kanilang naging pamumuhay bago ho nila makilala ang Panginoon, which gave much alms to the people. Pag sila ho'y magbigay ng limos, talagang todo. Kasi yun ang description ng Holy Spirit. Much alms. Marami pong mga tinatawag nating pag-abuloy. And prayed to God always. Have you noticed that? Prayed to God always. Diba? Kung i-compare natin yung life natin, bago tayo naligtas, o isama na natin, wala na tayo naligtas. Paano natin compare yung life natin doon sa last part ng verse 2? Prayed to God always. Mga kapatid, dito pa lang siguro, bago siya naligtas, yun na po yung kanyang pamumuhay Hindi ba tayo mapapahiya niyan? Kung tayo ay hindi man tulad noon, kanyang caliber sa practical na buhay. Kaya rito mga kapatid, naisulat ang mga ito for our learning para may matutunan tayo. Kaya yung pakikipagtipo, assemble themselves with the church, privilege of service po yan. Privilege of service. Kaya nga po sila rito, dahil po sila talagang active sa pagtitipon, naturuan pa sila rito kasi willing silang paturo Yan po isang magandang katangian nung church dito sa Antioch. Kaya diyan po unang tinawag ang mga mananampalataya in action. Kasi sila po ay ang tinawag na Christian first in Antioch. Siya ang unang appearance nung salitang Christian. 3 beses lang po binanggit ang salitang Christians in the Bible dito tsaka sa Acts 26:28 at saka sa 1 Peter 4 verse 16. Puro po ito ay may kinalaman sa practical aspect kasi hindi lamang po sila nagpo-profess na sila'y believer, kundi nakitaan ang kanilang buhay ng punong-puno ng action. Gathering, assemble themselves with the church. Bawat isa ay nandun yung desire niya makipagtipon sa church. Church is body of believers ito. Okay, sa local and then spiritual. Sa spiritual, ala ng problema doon. Isa tayo kay Kristo, siya po ay nasa atin, tayo ay nasa Kanya. Kaya lahat po ng tumanggap sa Panginoon at the same time sila ay na kay Kristo,
Kaya ho sila ho ay kasamang nakaupo doon sa sangkalangitan in heavenly places, ang wika nga po nung term, ay in Christ Jesus. That is our spiritual na kalagayan, nakaintay kay Kristo. Kasi yung 15:7, if you remember that one, paano tayo nain kay Kristo? Of course, ulit-ulit ko pong sinasabi ito, kailangan ito may paliwanag ng Kristiyano, paano kang nain kay Kristo? At paano naman nain si Kristo sa iyo? Kasi yung isa, yung nain si Kristo sa iyo, kasi po tinanggap ko bilang aking Panginoon tagapagligtas. Basta totoo yun on the basis nung presented na truth about the gospel, about Him, na God manifest in the flesh. He humbled Himself, became obedient unto death. He died for our sin. He is alone. He is the only one who died for our sin. And the third day He rose from the dead. That is the gospel. Death for our sins, buried, burial, makikita natin, and then resurrection. Kaya nung dumating sa atin ang balita na yon, di tayo nagatubil at nagdalawang isip. Buong kababaan natin inadmit na tayo makasalanan. And of course, naramdaman po natin yung kailangan po ng kapatawaran, pagsisisi ng ating kasalanan right way. That is the repentance, yung sinabi kanina ng 11, na kung saan ang wika po doon sa verse 18, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Unto life. O yun po yung pangyayari. Kaya napansin po natin dito, napakahalaga. Kaya nung tanggapin natin, ang Panginoon ay nainsa sa atin through the Holy Spirit na tinawag pong Spirit of God in Romans 8:9 and Spirit of Christ. Kasi sabi ng Romans 8:9, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa iyo, hindi ka kay Kristo. Have you noticed that? Kahit na sabihin mo magpatatak ka na dito sa noo, INC, o ikaw ay ING, international or whatever, ay are not necessarily na ikaw ay na kay Kristo, si Kristo nasa iyo. Ngayon, paano ka naman nain kay Kristo? Kasi kaya mong paliwanag yun. Pero paano ang nain kay Kristo, kaya mong paliwanag yun? So may verse na maliwanag yan, mapapansin mo natin. Ito yung sulat, pinasulat ng Panginoon kay Paul, nakadress sa mga believers sa Rome. Sabi ng verse 7 ng Romans 15, pagkatandaan po ninyo ito para may paliwanag ninyo, no? Paano kang nain kay Kristo. And then with ang kapareho niyan, may sasama mo dyan, yung sinasabi po nung 1 Corinthians 12:13, dahil po sa baptism ng Holy Spirit into one body and the head si Kristo. Dinefine yung body na yon sa Ephesians 1:22-23, si Kristong head. And then with Colossians 1:24. Alright. So wherefore receive ye one another. Yan na po yung practical na aspect nitong mga believers na sinulatan ni Apostle Paul, kung paanong si Kristo also receive us to the glory of God. Kasi yung glorious body ang ating hinihintay ngayon. Sa ngayon, yan ang nangyayari. Napapasukan ng iba't ibang uri ng virus, bacteria, sakit, problema. Alright? As Christ also received us to the glory of God. Kaya may Colossians 2:6 and 7 tayo As you therefore receive Christ, yun, no? Alright? So walk ye in Him. Para makita ng kapwa na talaga ang lakad mo ay lakad ng isang totoong Kristiyano. Ayun yun, kaya nga yung mga dito sa Antioch talagang dito nagkaroon po dito ng transition yun, kapatid. Ito yung transition from Jerusalem to Antioch. Yung may kasama ho ito yung transition from religion of Judaism to the beliefs of Christianity. Kasi diyan ang unang banggit ng word na Christian. I repeat that one, Itong transition from Jerusalem to Antioch ito po ay accompanies kasama with yung transition from the religion of Judaism to the beliefs of Christianity. Kaya nga
Later on, makikita na natin ang eksena ni Paul, yung kanyang mga missionary journeys, alright, para mag-establish po sila ng local churches in different places. Kaya nga po yung where 2 or 3 gathered in my name, ang wika po niya, nasa gitna siya. Kasi ang isang mga missionary, tawag ng Panginoon sa ibang lugar, una, marahil ang bagay dyan ay bago sila nagkaroon ng pamilya, dalawa muna silang napunta doon and then nagkaaroon sila ng anak. Pero dalawa sila pumunta doon sa mission field. Then sinimulan yung work hanggang maka-reach out sila, and then at the same time, ay may mga tao na ko-convert and then tumatanggap sa Panginoon. And then at the same time, ay nakakalika naman silang mag-asawa ng mga children. So, nandun na po yung tinatag nating multiplication process, no? Okay, nagkakaanak sila, and then nagkakaanak naman sa Spirit ang Panginoon pamagitan ng mga believers. So, yan po yung talagang background po niyan. Yan mga kapatid, pakatamnan natin kung paano yung Godhead, alright, tatlong beses din pong nabanggit yan. Yan una dito sa chapter 17, 26, if I'm not mistaken, 17, 26 or 29, and then Romans 1:20, and then Colossians 2:9. At the same time, tatlong beses din nabanggit yung Christians. Okay? So, napansin natin dito yung pang-apat, kung kahalagahan po ng pakikipagtipon, okay, ito ay privilege of service. Assemble themselves with the church. Sana maramdaman po ng lahat ng tunay na Kristiyano, being a member of a local church, o maaaring galing sa ibang probinsya, lugar na punta doon, alam ko hanga ako doon sa mga tao na yun eh. Kristiyano sila, galing sa ibang lugar, naghahanap po sila talaga ng isang local church kung paano sila maka-attend kasi privilege ng pagtitipon yun of service. Marami yung karanasan ng Magnified Bible Truth Baptist Church dyan. Talagang yun ang hahanapin mo. At the same time, nung panahon po ako ay napunta doon sa Amerika, naka-acquired ako ng tinatago nating green card holder, no? Yung nagiging residence doon, sumatid na salita. So, ang una pong nandun sa heart ko desire, maghanap ng church. Kasi yun ay gusto kong magkipagtipon sa kanila, and then kasi privilege of service yun. Kaya mahalaga po yun. Kahiya-hiya sa isang Kristiyano, napunta sa isang lugar hindi man nagdanais makahanap ng isang local church. So maraming mga magpapatotoo ng mga local churches na meron silang mga napupunta, naglipat na ng residence, so nagjo-join sila sa ganon. Okay? So yan po yung it happen kasi nagpapatunay na yun ay tunay na Kristiyano. Ang nakakalungkot, kung ikaw ay membro ng isang local church, katapos pagiging membro ay hindi ka nagkakaroon ng excitement, desire, alright, ng sense of responsibility, ng sense of duty, para ikaw ay mag-attend, makipagtipon, kasi anak ka ng Diyos, sila'y mga anak ng Diyos. Huwag mo nang isipin na kung may fake doon, i-expose din ng Panginoon yun. I-reveal din yun. So, bilang Kristiyano, the same Spirit na nanahan sa iyo sa kanila, makipag-assemble ka. Assemble themselves with the church. Privilege of service yun. So, panglima. Punta po natin ang panglima. Di lamang po ito ay center of attraction kung saan pinaalala ng Panginoon siya'y nasa gitna. Okay? Yung presence niya. Yun ang palagi nating intindihin, yun ang palagi nating isipin, na whenever na darating yung time na dapat tayo magkatipon, isipin mo kung sino ang nasa gitna. Kasi yan ang magiging center of attraction, yung body of believers na nagkakaipon. Alam mo, yung nakakalungkot, kung tayo ay makipagtipon sa ating mga kaibigan, kakilala, mahal sa buhay,
Alright, yung mga party-party at iba't ibang mga klaseng pagtitipon, excited tayo. Palagi tayong nakangiti. Marahil bagong damit. Pero meron ka bang the same degree of excitement? Alright, meron ka bang the same degree of desire upang makipagtipon sa family of God? I repeat, family of God, wherein you profess you are one of them. Tapos hindi nakikita sa atin, alright, yung pakikipagtipon on the regular basis, kundi ay tayo ang nagpapalakad doon sa desisyon. Whether gusto mo o hindi, whether kung ano yung prioritize mo o hindi, hindi. Okay, baka nagpapatunay na peki tayo niyan. Kasi anyway, alam ng Panginoon kung sino yung mga talagang Kanya. Yun naman po yung sinasabi. Okay? Yun naman po sinasabi sa 2 Timothy 2:19. Pasalan natin saglit bago natin punta ng number 5. Ito yung sinasabi. Alam ng Panginoon. 2:19. Chapter 2. Verse 19. Sabi rito, nevertheless, the foundation of God standeth sure. Maliwanag po yun, yung foundation of God standeth sure. Sigurado ito. Having this seal. Tapos, the Lord knoweth them that are His. Very clear po yung Biblia. Alam ng Panginoon yung Kanya. At yakin natin na tayo mga nagpo-profess, sa Diyos ba tayo? Kasi kung sa Diyos tayo, alam mo, clear sa'yo yun, bakit hindi marahil tayo nakakakitaan ng excitement, preparation, priority, na sa buhay natin, unahin natin, kasi ito ay appointment ng Panginoon to. Nasa gitna natin siya. Tuturuan tayo, pakakainin tayo, gagamit siya ng lingkod niya. Kaya nga may mga lingkod yung preacher na binagit kanina sa Ecclesiastes chapter 12. Kaya pinaghahandaan po yun Yung word of truth, ang wika po dun sa term na yun. The Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. O yan po yung magkikitang pagbabago. Maring nadapa ka, tumatayo ka uli, mali ito, mali, ayoko rito. Nakakaya, anak ako ng Diyos. Yung mga ganun ba, no? So mga kapatid, napakahalaga po ng pakikipagtipon. Kasi ito ay center of attraction, ito ang object ng Calvary, ito po ang power of prayer, and then number 4, ito po ay privilege of service, assemble themselves with the church, and then number 5, ito po ay the joy of believers. The joy of the believers. Pansinin natin gather the church together. Yung mababasa natin dito, Acts 14. Yan. Sa Acts 14, the joy of believers. Gather the church together. I want you to notice. Acts 14. Kagalakan po ng mga believers to. Kasi dito sila na-enjoy, napipil nila yung presence ng Panginoon, nasa gitna nila, monitor yung life nila. At siyempre, tinitignan ng Panginoon, ano ba yung needs ng anak kong ito? Ano ba yung problemang kanyang dinaranas? Inaalam lahat ng Panginoon yun. Kaya yung pagtitipon ay napakalaga. Kaya kung minsan yung ating pong katanungan sa buhay natin ay nasasagot ng salita ng Diyos being preached, being proclaimed, and being taught before us. Kasi nga, ang Panginoon nasa gitna natin. Kaya lang, kumisan lilitaw dito yung mga peke, kumisan may peke. Pag peke, gusto niya palagi in-entertain yan. Yung bang bine-baby siya, ganun, in-entertain, no? Kailangan ay parang puro yung, ano yung tabi, bine-baby shit, no? Pero pag hard na po yung preaching, sakto, may tinamaan dun sa kanya. Tinamaan siya. May alam siya tungkol dun. Maaring involved siya doon o may pagkukulang siya. Magagalit ka ba naman pupunuin mo ba naman yung puso mo ng hatred, no? Talaga yung galit,
tapos mag-decide ka, dali mo buong pamilya mo, di na kayo mag-attend. Oo. Naman. Hindi mo naman ginawa yan sa pastor. Okay? Ano bang kasalanan niya doon? Pinrich lang niya yung salita ng Diyos. And it happened, tumama sa'yo. Hindi naman pwedeng sabihin na ikaw pinatamaan ng pastor, hindi ka naman in-interview kapatid. O kung ikaw man ay kapatid, o kung ikaw ay mananampalataya, professing Christian, hindi ka naman in-interview bago siya nag-preach. Ano ba yung kailangan mo? Ano bang problema mo? Tapos gagawa siyang message para sa'yo lang? O isipin mga banayad yun. Nangyayari yung ganun kasi yung preaching general. Isipin mo, gagawa ka ng ganung decision, tangay mo yung family, dadamay mo. Bakit hindi mo i-correct? Magpakumbaba. Kung alam mo talaga mali, sinabi na ng Biblia, mali. Yung ganito. So, kung halimbawa tatay ka o kaya nanay ka, hindi correct ninyo. Ganun lang yun. Then, manalangin na sana hindi na maulit. Ganun lang po yung attitude, tamang attitude. And then, if you are willing to be corrected, tanggapin mo instruction. May instruction ng Panginoon. Hindi ka naman kaagad, ikaw ay may mali, right away, may hagupit ka agad. Hindi. Pag habitual na po yung mali, ay yan, meron na yan. Hintayin mo lang. So, and it happened. Meron dito nga yan. And it happened. O ngayon, gagala-gala. Bakit? Noong panahon na yon, nung siya'y lumisan, dinabay ang pamilya, meron siyang kahit paano magandang trabaho. Pinagmalakihan mo yung church. Ayaw niya yung privilege of service. Ayaw niya nakasama siya doon sa center of attraction. Ayaw niya, dinideny niya na ang object ng Calvary ay yung pakikipagtipon, nawala na sa kanya. Kasi nga, mayroong may pagmamalaki. Hanggang kailan yun? So, it happened. Nang problema, malaki. Lipat-lipat ng bahay, mga kakilala, hihingi ng tulong. Kasi may laking problema nun. Okay? So, isang bagay po yan na aral, ang kahalagahan po ng pagkikipagtipon. Kasi, doon mo kumisa ma-realize, oy, mali pala ako doon sa nagawa ko na yon ayon sa salita ng Diyos. So, anong gagawin mo? O yung iba, came forward. Tapos, nananalangin sila, nagingin ng tawad. Confess mo, babalik yung fellowship. Ang wika nga ng 1 John chapter 1, verse 7. Babalik yung fellowship. Pag mali, confess mo right away. Pero wag mo naman habitual na inuulit-ulit yun. Baka may problema ka. Okay, so ito, makikita natin John 14:25-27. So mga kapatid, napakasarap po na pagbulay-bulayin itong salita ng Diyos. Matuto tayo rito. Kaya kasi kompleto po yung scripture Profitable for doctrine, ulit-ulitin ko ito. Yan ang teaching what is right. For reproof, yun ang teaching what is not right. For correction, that is teaching how to get right. Instruction, that is teaching how to stay right. Kompleto siya Di pwedeng walang rebuke Di pwedeng walang rebuke. Hindi na lang makikibo yung tatay mo kung anong pinagagawa mo dyan. Nagkakalat. Hindi naman pwede yung ganun. Wala namang ganun. Okay, huwag nga ganayahin yung mga sa ngayon, modern, no? Kaya mga nahuhuli. Ayan, isipin mo, no? Yung anak ibubugaw o para lang kumita ng pera, tapos magbisyo. O ano yun? O galing demonyo ho yun Matindi ho yun, no? So, yan po yung nagaganap. Ang kailangan po natin talaga bilang Kristiyano ay habang may opportunity, magkaroon po tayo naman burden. Para yung pangalawang utos ng Panginoon, love thy neighbor as thyself, gumawa ka para naman yung tao na pinag-alayan din ng buhay ng Panginoong kamatayan, magkaroon din maging bahagi siya ng pakinabang na pangwalang hanggan. Ayun po yung responsibility na iniwan ng Panginoon sa lahat ng mga tunay na Kristiyano. Kung hindi ka totoong Kristiyano, magre-reflect naman niya, makikita naman sa buhay. You shall know them by their fruit. Yan ang salita ng Panginoon. And then may pinasulat kay Pablo, they profess that they know God, but in their works, they deny Him. Mga kapatid, kung tayo po ay mga anak ng Diyos, prove it, show it.
Sa Book of Titus, makikita mo yung ilang beses binanggit yung show. 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 So, ang Panginoon, nakamonitor po sa heart natin, mind, kung anong binabalak mong gawin, at anong nasa heart natin. Maring iba din nila nakikita pero naalam ng Panginoon. So mga kapatid, di ba ninyo alam na yung pagkikipagtipon ng kahalagahan ay joy of believers? Pansinin natin yung gather the church together. Acts 14:25-27. And when they had preached the word in Perga, they went down into Atlanta and then sailed to Antioch. Ito talaga ang Antioch dito naging sikat. Kaya nung ako'y nagraradyo, saglit lang singit meron akong nakakataltalan ho dyan kasi ibang oras naman sila. Okay? Kung ikaw daw na-baptize ng baptist ka, no? Kung ganito, sila daw Kristiyano. Pero ang grupo nila, Church of Christ. Kristiyano, AD 30, Jerusalem. Pero hinahanapan ko sila ng talata. Kung gano'n ang pinipilit mo, siyempre pag ako magpahayag doon sa time ko, mga babatong tanong yon. Pakita mo nga sa Biblia na may tinawag na mga Kristiyano doon sa mga taga-Jerusalem. Sino yung mga unang tinawag na Kristiyano? Papakilala kayong Kristiyano. Pakita mo nga sa Biblia. AD 33. Yan ang palagi nila sinasabi. Ang nakita ko sa Biblia, ang unang tinawag na Kristiyano, yung mga taga-Antioch, hindi yun sa Jerusalem. O paano yun? Paano yung claim mo? Walang basis sa Scripture. Mga kapatid, alam niyo kung mga Kristiyano nag-aaral lang po tayo, mayroon tayong matututunan kahit paano, and then tumatalas po yung sword natin. Yan po yung ating makikita dyan. And when they had preached the word in Perga, they went down into Atalia, and then sailed to Antioch from whence they had been recommended to the grace of God. Nakita ninyo yung statement doon, sin the grace of God, no? To the grace of God for the work which they fulfilled. Alam nyo, yung work ng Panginoon ay buhos talaga ng biyaya yan kasi gospel of the grace of God pinangangaral natin dyan. And when they were come, ito po, nung sila'y naparoon sa Antioch, had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them and how He had opened the door of faith unto the Gentiles. Alam niyo pag mayroong mga ganun nagpapatotoo, hindi ba joy ang mararamdaman mo bilang isang Kristiyano dahil sa isang makasalanan na nabalitaan mo nagsisi ng kanyang kasalanan at tinanggap ang Panginoon ay nagkakaroon ng joy in heaven according to Luke 15 verse 7 and 10. Ito, hindi pwedeng walang joy dito. Tingnan natin ito ang mga pangyayari, follow-up ng Acts 15 verses 1 to 4. Acts 15 verses 1 to 4. Pansinin ninyo the same na testimony na ginagawa nila. Sa Acts 15, 1 to 4, ito yung karanasan nila Paul and Barnabas. Okay. And certain men which came down from Judea taught the brethren and said, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Magulo po yung Church of Jerusalem. Halo doon. May influence pa yung mga Hudyo doon. When therefore Paul and Barnabas had no small dissensions and disputings with them, hindi lang maliit na pagkikipagtalo rito, balitaktakan. They determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. So, punta doon sa Jerusalem kasi yun ang local church doon, ay kailangan pag-usapan itong problema na ito. Kasi nagtatalo rito Pinipilit nitong mga Hudyo, sabi nito, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Di ka raw maliligta. Siyempre, ikaw naman, alam mo yung totoo tututulan mo at that time. Kinonfront ka Then when therefore Paul and Barnabas had no small dissensions and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question.
Verse 3, and being brought on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles. They declare, pinapatotohanan nila, gaya ng mga pansin po natin to, no? They passed through Phoenicia and Samaria, kung saan man lugar talagang kinukwento nila yung nangyari doon sa Antioch. Phoenicia and Samaria, saka sa mga places na kanilang napuntahan, declaring the conversion of the Gentiles, they caused great joy unto all the brethren. And when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders. They declared all things God hath done with them. Kaya ganyan po kahalaga yung pakikipagtipon sapagkat yun ay gathering na tagalakan ng mga believers. Doon po talaga na-express. Kista mo, may mga, let's say, tatay, magpapatotoo. O kaya may magbabalita na ganito yung naganap nangyari. Sino ba yung hindi makakaramdam ng joy? Bakit? Kung yung langit nakaramdam nga ng joy dahil lang sa isang tao na naligtas. Lalo na tayo na mga pinamamahayanan ng Banal na Espiritu, makabalita tayong ganon. Hindi ba tayo nagagalak ng ganon? Diba? Basta totoo lang, ha? Yung ganon. So dito mga kapatid, napakalaga po ng pakikipagtipon. Pagtitipong magkasama-sama, the joy of believers gather the church together. Yung church kasi ito yung body of believers nagkakaipon sa isang local o community. Apo? Kaya sila po yung local church. Kaya makikita mo sa Biblia, yung singular, alright, na Church of God. Diyan po yung kabuuan. Pag binanggit po yung churches of God, mga local po yun sa iba't ibang lugar, na yun ay body of believers sa iba't ibang lugar. Pero, pagkatandaan mo, hindi ho, not necessarily, no, hopefully, sana ay buo lahat, totoo, no, minsan ho, mayroong false brethren dyan. Kasi, sinasabi lang yun. So, ang nagbabaptize na preacher, nagdidepende lang doon sa sagot ng tao pag tinanong, tinanggap mo na ba ang Panginoon? Maaaring kumisa may follow-up kailan, paano, yan. So, magsasabi ng ganon. Ang minsan naman, ang background niyan, ay isang binata, nagka-crush, nakamit niya yung miyembro ng isang church, nagka-crush, nag-join lang. Tango ng tango yan. Hindi ko, tango ng tango, no? Mas gusto ko pa yung mga nagtatanong, o kaya pag tinanong ko siya, kinaklarify, yung sagot niya, makikita ko dun talaga ang laman. Ano ba talaga ang nasa heart niya? Lalabas po yun sa pagtatanong siyempre, alright, babaptize ka ng preacher. Ayun siya yung profession, yung mga gano'n, etc., etc. So, yan na po yun. Pero, in the long run, di naman pala siya totoo. Kasi meron lang siyang ibang motive. Lalo na kung ang church ay malakas ito, may influence, no, na ito ay magpadala ng mga tinatawag nating manggagawa sa ibang bansa, talaga ito, kaya ilagay mo yon yung karatula, halimbawa meron kang ganon, marami mag-join. Marami. So, napaka-dangerous din po, kailangan talaga rito, magkaroon ng talaga ng wholehearted investigation. Find out mo talaga kung talaga siya'y nananampalataya. Tapos, testingin mo sa pamagitan ng tanong. To make sure talaga na credible yung kanyang profession. Ngayon, along the way, may mga Kristiyano kasi, siguro may natangay na ng mga group professors tumanggap sa Panginoon and then kinakausap isa-isa. But in the long run, napapansin na yun. Kasi kung talagang tunay tayong Kristiyano, lalo na nagpo-profess tayo, matagal na, ilang taon na, kumbaga sa isang salita, no, yung hyperbolical statement, pumuti na yung buhok mo, pumuti na yung balbas mo, kumunot na yung noo mo, mga pisngi mo, pero babe ka pa rin sa attitude, okay? Iyakin ka, Kristyanak na tinatawag. Isang bagay po na nakakalungkot yun. Kaya yung salita ng Diyos patuloy yung pinapahayag.
Kaya ho yung preacher, yung preacher po talaga, yan hindi po basta yung kumukuha sa salita ng Diyos. Yun talagang tunay, no po. Kaya po yung preacher, doon sa Ecclesiastes chapter 12, talaga nag-search po yun. Ano ba talaga yung applicable na salita mo, Panginoon, na gusto mong pakain sa aming lahat. Nihiling mo yung leading ng Holy Spirit to lead you doon sa mga needed passages of His Holy Book. And then, patulong ka na ito'y constructive form para sa ganon, yun po yung i-serve natin. Kaya mga kapatid, napakalaga po, kung ito po ay pakatandaan po natin, ang value of gathering together, sinimulan po ng Panginoon para po ang tao na mag-exist ay meron na ho siyang organize na mga bagay sa kanyang paligid na pwede niyang makain at hindi pwede makain. Lugar na pwede niyang puntahan at hindi pwedeng puntahan. Kaya ganyan po yan eh. May dagat, may land. Kaya kayo ho, yung mga nakaranas ng mga pagbabakasyon sa ibang lugar. So, dati hindi niyo nakikita yung mga lugar na yan. So, na-appreciate ninyo na iba-iba talaga yung places na nilagay ng Diyos, inorganize sa iba't ibang mga places. Para ito ay para din naman sa kasiyahan ng tao na ang pangunahing hangarin ng Diyos ay ang lahat ng ito ay maging Kanya. Para lumakad sila ayon doon sa gusto ng Diyos. Kasi may kalaban eh. Ang kalaban yung si Satan. Kaya lang makikita natin sa 2 Corinthians 4, si Satan nang siyang God of this world. Siya po yung nag-i-influence sa mindset, kaisipan at heart ng mga tao ngayon, lalo na yung mga so-called educated ng mundo. Isipin mo, no? Pero makikita mo yun, nagkukrus yung mga yan. Masamba naman, kumakain ng hostya. Kaya nang maraming ganun. O kaya siya ho naman ay pumapalakpak, hallelujah, praise the Lord. Pero magtataka ka, bakit yung kanyang turo, kaya position, halimbawa, laban sa death penalty. Sabi ng Panginoon, kanya yon, aral niya yon. Tapos ayaw ng Panginoon yung mga same-sex. Ina-adapt naman no okay, or the questionable. Hindi po ganun. Kinakailangan talaga rito hard preaching. Hindi po yung binibaby yung mga attendees. Meron naman pong dealing para doon sa mga babe, because babe desire the sincere milk of the word. Kaya po yung presentation po ng salita ng Diyos, makikita mo dito yung kung paano yung mga bago-bago ay meron silang bahagi doon sa general preaching at meron namang bahaging ito talaga ay nagko-correct, nagre-rebuke. So, yan po yung salita ng Diyos. And then, talaga kung mapagpakumbabang spirit mo, willing mong tanggapin lahat, sasabihin ng Diyos ay na-enlighten ka, kaya nga nagkakaroon ka ng tamang desisyon. Mga kapatid, joy of believers is one yung sa values ng gathering together. Gather the church together. Kasi isang purpose dyan, joy. Kasi kagalakan eh. Sipin mo, pamilya ng Diyos, magtitipon-tipon kayo. O dali na lang natin sa physical aspect. Pag matagal kayo hindi nagkikita ng mga mahal mo sa buhay, okay? Blood relationship yan, ha? Karoon kayo ng family reunion, etc. O kaya ay salo-salo, o kaya any kind of party. Ano ang pakiramdam mo? Excited ka ba? Hindi. O diba? Lalo na madalang kayo magkita. Nandun lahat buhos. Siyempre, bagong damit. Talagang as much possible, ma-please mo sila kahit mo sa hitsura lang. And then, tapos kung anong contribution, talagang kung ang contribution ay 100, ginawa mong 200, yung mga ganun bambongga. Maraming bagay na gusto mong magdulot ng kasiyahan, di ba ganon? Yan ang bottom line doon. Ang pagtitipon, dapat dito, ang hangarin natin dito ay may dala tayong joy sa ating puso sapagkat excited ka. Bawat isa ganun ang laman ng puso upang ma-enjoy yung fellowship ng Panginoon. Ma-enjoy yung presence ng Panginoon. Ma-enjoy yung serving ng salita ng Diyos. Ang ganda, di ba? Tapos, aawit kayo, no? Yung buong congregation umaawit.
nananalangin, tapos nakikita natin doon, napakasaya. Hindi ka ba excited ng ganon? Iba ba yung saya mo? Ano ang saya mo? Ikaw na kinaukulang kapatid. Saan ka ba pala, talagang timpla ng talaga sarili mo, honestly speaking? Saan ka ba palaging mas masaya? Pakikipagtipon sa gathering ng Panginoon kung saan siya nagsabi, ako'y nasa gitna. Ito ay will ng Panginoon. Church ng Panginoon, nagtitipon talaga ito. Gather the church together, yung sinundan natin, privilege of service, assemble themselves with the church. Kristiyano, napadpad doon sa isang lugar. Sinamahan sila ng isang taon. Yan, very clear yung Biblia, di ba? Sumama sila ng isang taon doon. The whole year, they assembled themselves with the church, taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. And in these days came prophet from Jerusalem unto Antioch. Ang pangalan po niya ay Agabus, etc., etc. So, meron na usang sinabing pauna, may darating na problema. Yan. So, expect na po natin, habang nandito tayo dito, may darating na problema. Pero ang maganda rito, yung pagkikipagtipon, ito yung preparation ng Panginoon na kapag inaalaw niya ang problema sa kinakaharap natin, ready ka, matatag ka. Alam mo na, aware ka na kung anong dapat gawin. Kasi ganun yung paraan ng Holy Spirit eh. Siya yung teacher. Ihanda ka na kasi, hindi naman lahat ng pagkakataon ay magandang takbo ng buhay. May problema from time to time. Matagalan niyang sinabi yun eh. In this world, you shall have tribulations eh. Very clear naman po yung Biblia. Kailangan lang po, natatandaan po natin ang mga ganong statement ng Panginoon. Kaya ulitin natin, pansinin natin, 16:33. Ito po yung sinabi niya. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. So, ayan po yung sinabi ng Panginoon. John 16:33. Alright, punta po natin dito yung last. Number 5 muna, the joy of believers gathered the church together. And then, dito na po tayo sa last. So, Acts 20 tayo. Sa Acts 27 and 8, ang basahin po natin. Yung pang-anim po, kung bakit napakahalaga nung pakikipagtipon, pansinin po natin ito, yung the purpose of gathering. Ano ba yung purpose ng gathering? Bakit ito ay mahalaga? Alamin mo. Okay? Anong purpose ng gathering? So, tingnan mo natin ang nakarecord sa Acts 20 verses 7 and 8. The purpose of gathering. So, ang value of gathering together, may purpose po yan. The purpose of gathering, sabi po ng Acts 20 verses 7 and 8, and upon the first day of the week, Sunday, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. Kaya nyo yan? And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. Gathered together. So ano po ito ang purpose of gathering? Disciples came together to break bread. Yan. Gathered together. Yan, mapapasin natin dito. To break bread. And Paul preached, there's a verse 8, and there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. Came together to break bread. Kaya po yung ating bread natin pinag-uusapan mo dito, pansinin mo natin para iba yung bread natin eh. So kung minsan ay nagkakaroon tayo ng mga Sunday o family Sunday fellowship, ito yung mga isang nakaugalian namin na nag-enjoy ang bawat isa. May Sunday, family Sunday kami, na kung saan lahat po ay nagdadala ng mga foods iba-iba, pinagsasaluhan niya, lalatag sa mahabang table, okay, yung mga niluto ng mga kanya-kanya o inayanda ng bawat family o bawat individual, whoever they are, kung ano ang preparation nila. So ilalatag yun, yan ang aming pagsalu-saluhan. So yan ay physical bread, material bread. Pero ay unang-unang ginawa yung spiritual bread. Yan. So ito po yung ating makikita.
the purpose of gathering, disciples came together to break bread, gathered, no po, together, yan, sa verse 8. Sabi ng verse 7, and upon the first day of the week when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. And there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. Pansinin ninyo, breaking bread. Jeremiah 15:16. Jeremiah 15:16. Sabi po ng Jeremiah 15:16, thy words were found, and I did eat them. And thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. For I am called by thy name, O Lord God of hosts. Kaya ho, naipangalan yung pangalang Kristo sa atin. Unang-unang in-expect ng Diyos yung ating departure from iniquities. Na kailangan hindi na ho magkaroon ng pangyan sa atin practically. Alright, maging sa mind natin, alisin natin mga basura. Kasi yun po yung gustong Panginoon na ma-develop para sa ganon, mapupuno ng kabanalan ng isip natin, pagmamahal, care, etc. Yung mind ni Kristo ang pupuno dyan. Yan po yung salita ng Diyos. Pag punong-puno ang mind natin ng salita ng Diyos, natural, bawat mag-isip ka tungkol sa Diyos, about the Lord, yung name niya, yung honor niya, yung glory niya. Yan palaging iniisip natin. Yung will niya, yung instruction niya. Okay? Ang dami. Yan palagi mong iniisip. Kasi your affections is on things above. Palagi yung iniisip mo, yung pang-eternal na bagay. Kaysa, no? Yung mga bagay dito sa lupa kasi temporal yan. Kaya kung pagkukulan natin ng pansin, ang mga temporal na bagay na nakikita more than sa mga bagay na pang-spiritual kasi yan nga gusto ng Panginoon lumago, yung ating inward man, okay? Yung new man na nasa loob, yan po yan ay renewed day by day po yan. Yan ang gusto ng Panginoon mai-show para yung public, yung mga tao, makita nila yung difference, yung distinction ng anak ng Diyos saka yung hindi anak ng Diyos. Yung family of God, yung hindi family ng Diyos. Sipin mo, anak ka ng Diyos, pagkatapos ang palagi mo kung saan ka na excited, no? Talagang bongga talaga bigay dyan, nakita mo, no? Lahat ng ngipin mo nakalitaw sa tuwa, kagalakan, para makihalo sa kanilang uri ng party, etc. Pero pagdating dun sa pamilya nyo, hindi mo magawa yon. Ano yon? That is a spirit of hypocrisy. Ganon lang po yun. Jeremiah 15:16, thy words were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. So kinakain po salita ng Diyos. Ito yung sabi ng Deuteronomy 8 verse 3. Yan pa yung binanggit ng Panginoon nung tinutukso ng devil. Pagkatandaan ninyo, yung kaibang bread, yan ang panukso ng devil. Gutom ka, ito ba? Sige nga, gawin mo nga tinapay yung mga bato. So palagi ang devil yan talaga, panukso niya yung material things, bagay nakikita. Pero palagi yan ang iisipin natin, yan ang priority. Nakaligtaan natin na ang Father natin, God natin, everlasting from everlasting to everlasting, eternal God yan . Meron tayong eternal life, everlasting life na binabanggit. Okay? So ito yun, mga kapatid, napakalaga. Sabi nga ng Deuteronomy 8:3, and he humbled thee and suffered thee to hunger. Yung sa mga nangyayari yan. And fed thee with manna which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee known that man doth not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, that man live. O yan ang kinote doon sa Matthew 4:4. And then clear na po yun. Word of God, pinanggit. Okay? Doon sa Luke chapter 4 verse 4. Bilang pagre-rebuke sa devil. Wala ho talagang may kasa ang devil . Wala ho .
Kasi every time na gumagawa ng approach ng devil, ay kinaka-counter siya ng Panginoon ng salita ng Diyos. It is written. So dapat ho maging ganon ang mindset ng Kristiyano. Always, pag meron pong mga offer ang sanglibutan, alam mo naman na ito po ay opposite doon sa gusto ng Panginoon mo, ng tatay natin, ng Savior natin, sabihin mo lang, it is written. Oo, nakasulat sa Biblia, ganito yung gusto ng Diyos eh. So right away, natututulan mo na, nagre-refuse ka na. Alam mo ba na gano'ng kahalaga yung salita ng Diyos? Why? Kailangan to palagi tayo nagkakasama nito ay breaking the bread of God, the spiritual bread. Alam mo ba ng layunin? Pareho din tayo sa bahay, di ba? Kumakain. O, meron tayong physical bread, pagkain physical, material. Ayun yun, para ano? Mapasiga yung ating physical, maging malusog. Okay? Sa spiritual, paano naman yun? Dalawa na ho dito ang binubuhay natin dito. Pag sa spiritual, Word of God. Andiyan na po, kompleto na lahat yan. Prutas, karne, gatas. O yan po yan, Biblia. Kompleto na ho yung Biblia, yung spiritual food natin. Pag sinubo mo, kompleto ka na. Yung pagkain dito sa lupa, iba-iba yan. Iba-iba yung, lalo na pag membro ng pamilya, yung kalahati, gusto ganito yung pagkain. Yung iba, ganito. Pag hinapag mo itong ganito, hindi lubos makakain, hindi masaya yung kaiba. Maaaring ganon. Nangyayari po yun, just observe. May kanya-kanyang taste, may kanya-kanyang paborito. Pag hindi naibigay yung paborito niyang gustong kainin, wala siyang ganang kumain doon sa ibang hinapag na ito naman ang gustong-gusto naman ng iba. O yan ang nangyayari. Sa Word of God, alam mo, yung nakakalungkot dito, gusto lang kasi nung sinanay kasi ng mga ibang mga nangangaral, yung bang hinihimas-himas mo, yung nakikinig, no? Bine-baby mo ba? Hindi ho, nakalang balance yung pagkain. Yung nag-encourage ka, nag-lift up ka. Ito yung ginagawa po ng Word of God, last verse, Acts 20:32. Acts 20:32. And now, brethren, I commend you to God, sabi ni Apostle Paul, and to the word of His grace, which is able to build you up, and to give you, pansinin ninyo pa ang magiging kasunod nun, an inheritance among all them that which are sanctified. Kasi pag na-build up nga naman ang spiritual life mo, capable kang gawin yung will ng Panginoon, at dahil ikaw ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, lumakas ka, na-build up ka, na-strengthen ka, na-edify ka, dahil sa pagkain spiritual. Dahil natuto mo ito talaga, inuna mo ito, priority mo ito. Kaya po ito'y nagde-develop ng some kind of desire and burden, determination, strength, power, gawin yung kalooban niya, and in result, inheritance sa millennium. May reward ka pagdating ng judgment seat of Christ. Kulang ka ng salita ng Diyos, malnourished ka. So, expect sa'yo, talagang wala kang magagawa. Malnourished ka. Ala kang kasaya-saya. Ala kang kaganaganang sumamba. Ang mahirap pa dyan, nandun ka sa simbahan marahil, wag nawa Hawak mong cellphone mo, nagpipreach yung pastor, kinukuting-ting mo yung cellphone mo kasi doon ka nagpipid. Yun ang gusto mong pagkain. Alam mo, that is very unfortunate. Nagkikita ho tayo ng Diyos. Alam mo, napaka-lungkot ng Panginoon doon sa ganong klaseng attitude. Focus tayo sa Word of God. Prioritize natin ang salita ng Diyos. Ito kasi, kaya tawag dito Word of His Grace. Bakit? Tinaligtas ka sa biyaya ng Diyos. Alam mo yan, bilang Kristiyano, tama? Pangalawa, hindi mo ba alam yung sinabi ni Pablo, kaya siya nakaraos, able to fight a good fight, able to finish his course, and able to keep the faith. Alam mo ba ng sikreto niya? 1 Corinthians 15:10. Yung declaration niya, by the grace of God, I am what I am. Salita ng Diyos. I am what I am. Biyaya ng Diyos nag-ooperate.
welcome na welcome. Hinayaan niya ng word of His grace. Yan ang magdomina sa kanyang kaisipan. Siya yung hinayaan ng Panginoon may sulat, yung Philippians 2:5 and down, nilalaman ng aklat ng Philippians. Kaya let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Kaya yun ang mind na nais ng Panginoon, salita ng Diyos, kasi pag nabibuild up ang iyong Christian life, the inward man and the new man, alam ninyo, ang magiging resulta pa niyan dahil nagagawa mo yung kalooban niya. Okay, hindi ka nakikipag-compete. Kung ano yung inihiling mo sa Diyos, Lord, what will thou have me to do this day? And then, alam mo na kagad yung naka-establish na mga bagay na dapat natin gawin. Tuloy-tuloy mong gawin yung kapatid na may kagalakan sa puso. Unang-una, prioritize natin yung pakikipagtipon. That is the gathering wherein the Lord is in the midst, na sa atin po'y gumagawa, naghahabilin, nagko-correct, nag-i-instruct, nagpapakain. Yan po yun. Kaya kung palagi kang absent, o ano, nakain mo during that time of your absence. Mahalaga po, Panginoon, mga kapatid, na ang ating priority sa Panginoon. Mga kapatid, ako'y naniniwala kung tunay kang Kristiyano sa mga punto dito na ating napag-usap. Binigay niya ho ito, di ho napulot ito. Binigay ho niya ito para maunawaan natin yung value ng gathering together. That's why the very first appearance of the word gather, galing po sa kanya yon nung ipunin niya ang mga tubig at lumitaw ang dagat. And then yung earth ay lumitaw. At alam mo na yung kasaysayan ng creation. Kaya yung tao, wala ho siyang pwedeng ma-excuse na magugutom siya. Masipag lang ho siya, gagawa yan. Kaso tamad. Yung tamad, yung pa yung unang reklamador. So mga kapatid, challenge po sa ating lahat, kung tayo man po'y na-rebuke ng salita ng Diyos, so be it, tanggapin natin with all humility, kasi ito po'y concern ng Panginoon, just to correct us. Para kung napabayaan natin ang pagkikipagtipon sa mga nakarang panahon, na wala po itong COVID-19 na ito, ay meron na po tayong natutunan na build up yung ating life, kasi nandiyan ka sa bahay. Naniniwala ako nandiyan ka sa bahay, hindi ka absent, na nagkakatipon ng iyong pamilya, nakarinig ka ng salita ng Diyos. Sana ganun, ha? Hindi ka nakatago sa isang kwarto, iba yung kinukuting-ting mo doon, ha? So mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos di ho kumukupas yan na kay Kristo, kasi ang Panginoon tinanggap mo na. So ang nangyayari lang kasi ay pinuput off natin yung new man, at ang pinuput on yung old man. Failure mo yun. Paano yung inheritance na pangarap ng Panginoon? Hindi lamang ikaw maligtas sa biyaya ng Diyos. Hindi lang yun. Tinrabaho niya, pinaghirapan niya yun. Binigay sa iyo libre. Nung pinaniwalaan mo yung kanyang sinasabi, tinanggap mo yung kanyang alok. Upang hindi na ikaw magbayad ng iyong kasalanan, forever doon sa impyerno, binayaran na niya, kaya yung kasalanan ng lahat ng tao, dinump na niya doon sa hell. Nung naging offering, yung soul offering, yung kanyang soul sa hell. Kaya ang tao wala nang masasabi. Kaya grace eh. Kung grace, hindi works. Sabi ng 11:6 ng Romans. Ang kailangan lang ng tao dito, admission na totoo. Yung Kristo Jesus. Right? Yung Panginoong Yesu Kristo, nag-God siya, namatay, nagkatawang tao para mamatay lang para sa ating kasalanan, to pay the penalty of our sin. Dalawang offering po yan, ha? Body offering para mag-shed ng blood. Soul offering para i-dump po yung kasalanan natin. Lahat ng kasalanan ng tao. Kaya lang, nagkaroon ng bisa ito sa taong naniwala at umaksep. Yun po yung klaro doon. Hindi po lahat automatically anak ng Diyos,
na-convert, naligtas, papuntang langit. Hindi ho. Kaya mali din po yung profession ng mga tao. Wala naman tayo anak ng Diyos, nilalang ng Diyos. So tayo po ay offspring ng Diyos by creation. Pero hindi ho tayo lahat anak ng Diyos dahil nakapasok na pong kasalanan. Kaya lumikha po ng children of the devil, 1 John 3:10. And at the same time, children of God. Ang Biblia, pinaliwanag niya kung paano ka naging anak ng Diyos through faith, Galatians 3:26. Paano nangyari yung naging anak ng Diyos? Sino yung mga ito? Sila yung mga isinilang sa Spirit. Kaya pinadala yung Holy Spirit para isilang kang muli sa Spirit kasi dead yung Spirit mo in trespasses and in sin. Nahiwalay sa Diyos. Kaaway ng Diyos. So mga kapatid, ayan po yung background ng ating kalagayan. Kaya wag na po natin biruin ang time na dinadagdag ng Panginoon. Or else, di ko alam po kung ano ang next. Ang malaga rito, we are preparing ourselves to meet the Lord in the air. Napanatag ang iyong kalooban. Okay? Maayos ang puso mo nga harap sa Diyos na you are not guilty, alright, of negligence, disobedience, rebelliousness or rebellion. Okay? Yung pagbawalang bahala ba doon sa bagay niya, at least clear ka kasi you are always being fed with the Word of God na ito'y Word of His grace which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Kaya ako'y nagpapasalamat. Nandiyan ka pa rin, nandun yung desire to hear the Word of God, to learn more from Him, and then at the same time, ma-edify yung ating Christian life. Sana tandaan po natin ito, nag-take note ka sa 6 na bagay nito. Pwede ba tayong manalangin? Manalangin po tayo. Make sure na ito ay nananagos sa ating mga puso. Ang mga panalangin nating sasambitling sa ating bibig. Panginoon namin Diyos, maraming salamat. Naialay mo na naman ang napakahalaga mong oras para o kami kausapin, turuan, palalahanin. Kung ano po ang dapat po na unahin namin gawin ang binubuhay mo kami, pinagkakatiwalaan ng mga bagay that we have. And at the same time, ay nabigyan mo ng diin, strong emphasis sa aming kalagitnaan, the value, the importance of gathering together. Ngayon, Panginoon, ay na-refresh yung aming memory. Kung hindi man ito, kung nawala man ito sa isip ng marami. Ngayon palang pakikipagtipon kahit 2 o 3, talaga ito pala ay kalooban mo. At pagkatapos pahayag mo, you are in the midst. Panginoon, maraming salamat. Kahit paano naman, sa mga local churches ay walang ganong bilang. Pero nagsimula ho sila marahil mag-asawa. Nagkaanak. And then naisilang na po ang 2 uri ng children. Sa laman, and then at the same time, sa spiritual. Kaya naipon po ang mga Kristiyano na galing sa iba't ibang pamilya, galing sa iba't ibang lugar, nagkakatipon sa isang lugar kasi kalooban mo yun. Na in the process, nagkakaanak ang bawat isa. Yun po ang mahalagang development, multiplication ng bilang. Ba't patuloy, kahit na po yung salita mo inuulit-ulit, marahil, for the sake na maging maliwanag sa lahat ng mga nagprofess na sila po ay anak mo, tumanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas. Sana, Panginoon, ay ma-realize along the way, in the process, am I a child of God? Kung mayroong mga nagaganap sa buhay niya, ano yung causes? Bakit nangyari yun? Ba't nagagawa yun? Mga pagtatanong na dapat po talaga palagi namin tinatanong ang aming sarili. Bakit ako nagkaganito? Ano yung hindi ko nagawa na dapat magawa? At dito, Panginoon, iminulat mo, pinaunawa ang kahalagahan ng pakikipagtipon. Kasi ito yung susi na ang identity ng iyong mga anak
ay magkakaroon ng manifestation reflection sa araw-araw namin buhay kung ano yung finid mo sa amin sa every time na kami nagmi-meet, nagkakatipon bilang iyong pamilya. Lord, sana po ay wag na naming mag-grieve ang iyong banal na Espiritu. Wag ka naming mabigo sa napakadali na kilamong layunin. Kasi kung isipin namin patuloy, deeply, sa aming mga puso, isipan yung mga ginawa mo nung panahon na nagkatawang tao ka, suffer, bled, and died just for us. Hindi para sa iyong sarili dahil wala ka namang kasalanan. But you just humbly accepted the mission, the responsibility to carry the burden and pay the price. At naganap na po yun ay sulat na sa Biblia. Wala na kong ma-excuse ang tao. Ang kailangan lang po dito, aktibo ang iyong mga anak sa iba't ibang lugar. I-proclaim ito, ibalita ito, ikwento ito, isalaysay ito. Kapag po hindi namin nagawa yon, kaya ho nagiging matumal ang takbo ng pagnanais mo. Instead na sana ho ay matapos ng lahat, iuwi mo na kami, lalo at ang tumatagal. Pero sa kabila po ng mga chances na yung dinadagdag sa amin continually, na sana Panginoon po, ay yung mga Kristiyano na hindi po nagkaroon ng magandang accomplishment, performance, action sa kanilang buhay bilang Kristiyano, siyempre ho, hanga rin po doon magkaroon ng other chance, magawa, makabawi, para po yung ganun salita. Pero Lord, patuloy po ang grace mo ang siyang nag-operate sa life mo. By your grace, we are what we are. Salamat sa mga kapatid. Patuloy na nag-aalay ng panalangin na para po sa iyong gawain, para sa iyong lingkod, para sa isa't isa. Salamat sa aming mga kapatid sa iba't ibang mga local churches, iba't ibang mga lugar na kung saan ay patuloy sana mo bilang patibayin at bigyan po ng ganitong desire na makinig ng salita mo Diyos hanggat may opportunity para ito yung mga pagkain na hindi po ito ay ibig sabihin pagkain na hindi po nasisira. Pagkain na kahit na po kain ka ng kain ay hindi ka ho, walang kabusugan to dahil ito ay pang-eternal na pagkain. Unlike po yung pagkain physical, pag nakakain ka na ng ilang bagay, degree, busog ka na, kahit ano po ang masarap na nakapag, hindi na po kakainin yun. So maraming salamat Panginoon sa wisdom pinagkakalob mo sa amin, understanding pinagkakalob mo sa amin, knowledge pinagkakalob mo sa amin, especially sa indwelling presence of Thy Holy Spirit. Siya yung aming teacher, siya yung nagko-convict sa amin, siya po yung nag-enlighten, siya yung nag-guide sa amin, siya yung nagko-comfort, siya yung nagpapalakas, at marami pang bagay. Maraming salamat po sa mga concerned Christians, willing, ikaw po nakakita sa heart namin. Meron na bang willingness, Panginoon, ang mga natuto sa pahayag mong ito, na sa pinaharap ay nandun na ba nabubuo yung desire and burden, makabawi at gawin po yung kalooban mong at may opportunity. Baka kung bigla mo kaming kunin dito, Panginoon, ay hindi na po nagawa yung dapat gawin. Nakakalungkot po yun. Siyempre po, ikaw malulungkot because you prepared all those rewards para sa iyo pong mga anak na tinatawag mong bride or body para mailaan sa kanila. And then during yung pong honeymoon sa millennium ay lubos nilang ma-enjoy yung mga bagay na yan. Yun ang sinasabi mong inheritance. Lord, please po, patuloy, gamitin mo salita mo, i-remind mo yung mga anak, bigyan mo kami ng masarap na pagtulog sa gabing ito. Patuloy na kailangan namin kalakasan, wisdom and power sa araw-araw para magawa namin ang iyong kalooban. Patuloy po na yung may mga karamdaman, bigyan mo ng kagalingan. Ang aming pamunuan sa bansang ito, i-lead them, guide them, Lord. Sana may mga tao na kapaligid sa kanila na talagang tunay na Kristiyano, sharing, preaching, na po yung salita mo, Panginoon. Nang sa ganon ay magkaroon ng puwang sa kanilang puso't isipan, at yun po ang umiral sa bawat decision makings nila. Thank you Lord, sa walang sawa mong
pagmamahal, by providing our daily needs. Ang lahat po ito, Ama, ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen. Maraming salamat po mga kapatid. God bless you all. Good night.